tayo sa attend tayo ng basic life support workshop requirement dyan sa ospital kasi siyempre nasa medical field kailangan nating marunong ng na pagsalba ng tao pag may problema sa puso, trauma, basic life support na yan. So, good morning po. Simulaan na kami. Every 2 years requirement kasi to every 2 years. Meron tong legal order for all medical staff. Ito na yung principles of emergency care and introduction to basic life support. Simulaan na kami. So, introduction na tayo. Pwedeng kumamit ng mobile phone kung kailangan nyo ng tulong. Importante, maghanap din kayo ng katulong na marunong or dapat marunong kayo personally. For adults, single rescuer, 30 compressions, 2 breaths. Kung may kasama ka, 15 compressions, 2 breaths. Ganon din sa bata. So, parang sir yung mamarking just na below the line. So, sa ilang po tayo ng ganito, wala po kami pinutulong na kandidato na. Laban. So, sa ilang tayo then face, kapag yung nipple line, then gitna. Pagka gitna nyo, face ang yung finger pababa, doon kayo yung pinaka-side kung saan kayo mag-chest compression. Bata yun. 2 fingers lang. Sa infant po ito ha. Pero dapat nakahiga yung bata, ang tinayo. So, sabihin nipple. Inulit ko, pag 1 man rescuer, ilan po ang chest compression? 30:2. Pag 2 man na? 15:2. So, single rescuer, anong technique ang kailangan gawin? 2 finger. Pero pag 2 man rescuer, 2 thumb, same technique. Very good. Ito yung automated external defibrillator. Ayun yung hawak niya. Pag ayaw tumabok yung puso, yun dinidikit sa chest para magbigay ng shock. Para yung muscle sa puso ay magising. Tao yan ay automated external defibrillator. May pad yan, nilalagay sa dibdib. Pang matanda yan, walang pambata. Ayan, defibrillator. So bago mag-resuscitate ulit, not available na yan, ginagamit. So, pinag-usapan namin yung abdominal thrust. Pag merong nabibilaukan. So ito na. Halimbawa, si Sir Nico yung nag-choke. Yan. Naka-tripod position para in case naman maging unconsciously victim. So, ito na yan. Siya paharap, nakasupport si rescuer. Hindi niya may hila na. Ma-control niya. Then, for example, is yung tampo nakaloob. Ano? Then, dito po banda, between po ng side point and ang vertical. So, dito po siya. No? Tapos, magbibigay po tayo ng inward, upward, inward, upward. So, gagawin po natin yan hanggang sa lumabas po yung object na naka-para po. So, thank you, sir. So, kailangan itatras nyo. Ayun, yun, ganun. Sample, may choking na bata. Step 1. Survey the scene. Survey the scene. Safe. Okay. Step 2. Introduce yourself. Introduce yourself sa magulang o sa kasama. Lapit sa survey o tatanungin kung ano nangyari. Ito yung choking na bata.
So, kunyari, babata, nabalaukan, ano gagawin ng responder? Lagay yung bata at pukpukin sa likod. So, kailangan nakasupport sa knee, no? Nabalaukan na bata, pukpuk sa likod. Mga 5. So, after ng 5 back top, check the size kung nahulog na. Then, pag wala pa, kung wala yung nahulog, na choking na bata, compression of the chest. so, check ulit kung lumabas na. Then, pagka nawala na ng malay si baby, anong gagawin natin? Nawala ng conscious. Loss of consciousness. Ilalagay muna natin siya sa flatter face. Pagkalagay natin sa flatter face, Then to the anong susunod na gagawin? chest compression. Magbibigay tayo ng 30 compression to ikaw lang 30 compressions po. may kasama No? ka. So hindi po tayo magbibigay dito ng hangin kasi may ano masaharap ng kalalong na nilibig. So 30 compressions lang. Check nyo kung may laman yung bibig. So, tingnan yung bibig ko na doon na yung foreign body sa bibig. After nun, check ulit. And kung partially pa lang, anong gagawin natin? Partially visible pa lang yung object. Continue tayo ng compression. Compression. So 30 compressions. Pag nakita niyo yung pagkain, tanggalin niyo na sa bibig. Okay, check ulit. Kung visible na, kung fully visible na. Ay kung pwede na natin ulit, anong gagawin natin? Finger sweep gamit ang Finger sweep. pinky. So, Pinky ang gagamitin. ganun din, i-save lang. Pag-touching natin, nawala natin yung object, then Ito na yung second rescue where may dalang automatic electronic defibrillator at saka yung mask, yung ambu bag na gamitin sa pasyente. Ito yung pagbigay ng shock